الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. Bago ang lahat ay pinapasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyayang iginawad niya sa atin, mga alipin ng Allah. At tayo sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang at wala nang iba pa, no? At tayo rin ay sumaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipin ng Allah, minsahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. So bago ang lahat ay pinapasalamatan natin ang lahat ng bumubuo ng programang ito sa One Maranao One Muhadara, at sana ay gantimpalaan nawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng inyong pagsisikap na makapagpahiwatig ng kaalaman o turo ng Islam, mga minamahal na tagapakinig, no? So ang binigay po nila sa akin na paksa sa gabing ito ay yaong tinatawag na suborno. Okay? Or mas mauunawaan natin ito kung tatawagin natin itong parang rishwa, or mas mauunawaan natin siguro kung sasabihin nating suhol, or sabihin nating mas malinaw pa ay matatawag natin itong vote buying, mga minamahal na tagapakinig, no? So, when we say vote buying, lalo na sa panahon natin ngayon, okay, papasok ito sa tinatawag na eleksyon. Okay? Especially sa panahon natin ngayon, lalo na at malapit na ang eleksyon, ay kailangan ay maunawaan natin ito, no? Ilaman mauri panu Allah subhanahu wa ta'ala. Kinanglan nagyang kai abandingan tanoy mantu na di tanong ipagpawalang bahala. Ang kaino to, katano dan tano mga uripin wala, kasulang walang wan at tiuba, mga sakuna, dilubyo, apapamakataling umasagyang kai adunia na da abatano senditan inuntan nagyang kaya maginawatano. Kaaya sabab pakapapamakataling umaanan, na may sabab kugalabak tano ang mga manusia sa giyang kaayaliawaw ang lupa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, zahara al-fasadu fil barri wal bahri الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم تتقون أو لعلهم يرجعون. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, ظهر الفساد في البر والبحر, nagsilipanan, nagsipahayag na, nagsisilantaran na ang iba't ibang klaseng sakuna, delubyo, o anuman sa ibabaw ng kalupaan at sa ibabaw ng karagatan. Okay? At ang dahilan kung bakit nagsisilantaran ang mga ganito, volcanic eruption, tsunami, typhoon, lindol, so on and so forth, ay dahil mismo bima kasabat aydin nas, dahil sa gawain ng mga tao. Liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, ng ating matikman, malasap, okay, ang ilan sa ating mga nagawang kasalanan sa mundong ito. Okay? Baka sakali na tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Baka sakali na tayo ay magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero isipin nyo sa piti barangan at mipayag sa giyang kaya dunia, apiti barangan na bagyo,
piyak ka mamasa apoy, piti barangan na linog, piti balang na di mabato ang mga palaw, aya bulkan, aya maanan yan na unexpected ang pambato niya na di nga katawan, nabo pambato na iman to na di bato, so on and so forth. Natano dan tano mga oripin wallah, naginan na ipapukaw sir kita no Allah subhanahu wa ta'ala ugay ng kadaklan, tabi-tabiya na hindi nila napupulot ang aral ng mga pagdaan ng mga sakuna na ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kinakailangan mabahala tayo. Tulad ng paksa natin sa gabing ito. Nagsilipa ang ganitong gawain na suborno. Lantaran na, alam na ng mga tao, alam na ito ay haram, ito ay mahigpit na ipinagbabawal, ang panunuhol, ang pagbo-vote buying, pero la hawla wala quwata illa billah. Napakarami sa panahon natin ngayon, especially dito sa Pilipinas. Okay? Na okay lang na mawala sa pagiging Muslim. Masatisfied lang o magampanan lang ang pangangailangan ng kanyang buhay. Idinadailan ng ilan, nahirap kami, kailangan namin, pero kapatid sa pananampalatayang Islam, pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. La hawla wala quwata illa billah. Napakaraming paraan upang masolusyonan, magampanan ang ating mga pangangailangan when it comes sa pera. Oo, sino ba naman ang hindi nangangailangan? Sino ba naman ang hindi gusto na magkaroon ng pera? Pero sa tamang pamamaraan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang masakit dito sa panahon natin ngayon, Allahu Akbar, nagiging normal na. Nagiging normal na. At kaya hindi natin nakakamtan ang hustisya, kaya hindi natin nakakamtan ang kapayapaan. Bakit, mga minamahal na tagapakinig? Bakit? Dahil sa gawaing ito. Gawaing suborno, gawaing panunuhol, gawaing vote buying, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago ko pasukin ang pinaka-topic ko, halimbawa lang. Kung tatanungin ang bawat isa, mayroon bang naganap na eleksyon sa panahon ng mga khalifa o khulafa ar-rashidin, al-mahdiyin? Mayroon nga bang naganap na eleksyon sa panahon ng mga khalifa? At ang bawat isa'y tanungin niya ang kanyang mga sarili. Bakit? Iba-ibang sagot ng mga tao. May magsasabing oo, may magsasabing wala, may magsasabing depende, at may magsasabing ewan ko. Smahuli. Pero ano nga bang sagot, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tingnan niyo ba? Depende sa kung ano ang definition mo sa tinatawag na eleksyon. Bakit? Kasi kung ikukumpara natin ang eleksyon, kung may eleksyon nga sa panahon ng mga khalifa, kung may eleksyon nga, tingnan niyo ba? Depende sa pag-intindi mo o identification mo o kung paano mo binibigyan ng pagpapakahulugan ang tinatawag na eleksyon. Bakit? Kasi kung itutugma natin or kung ikukumpara natin ang eleksyon sa panahon ng mga khulafa ar-rashidin, okay, sa eleksyong nagaganap sa panahon natin ngayon, napakalayo ng pagkakaiba, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Narito ang ilan sa detalyadong pagpapaliwanag ng paraan ng eleksyon ng mga khalifa sa panahon ng mga sahaba na may kasamang pagpapaliwanag insyaallah ta'ala. Kasi tingnan nyo bakit ang binibigyan natin dito ng halimbawa ay ang mga khalifa? Kasi ang mga propeta, la syak wala raib, ang pumili dyan ay ang dakilang tagapaglikha. Okay? Ngayon, after ng last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayfa kana al-intikhab? Papaano ang botohan? Papaano ang
eleksyon sa panahon ng mga khalifa nang yumao ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At merong may apat na pamamaraan, okay? May apat na pamamaraan ang mga sahaba, ang mga khalifa nung yumao ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na eleksyon. Ano ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Number 1 ay ang tinatawag na shura. Okay? Ang tinatawag na shura o para mas maunawaan natin ay ang konsultasyon o ang konseho. Okay? Dinadaan nila sa consultation ang pagbobotohan. Yan ang tinatawag na shura. Ang shura ay isang prinsipyo ng konsultasyon sa Islam at pangunahing pamamaraan sa pagpili ng khalifa sa panahon ng mga sahaba. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran? وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Sa wajhul istishhad ng aya na ito, wajhul istishhad, ibig sabihin pinakatumbok ng ating tinutukoy about sa shura ay yaong pagkabanggit sa marangal na Quran na wa amruhum shura bainahum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga gawain ng mga sahaba, ang mga mananampalataya ay binabatay nila sa mga konsultasyon. Subhanallah. Yes, consultation means to say, when we say consultation, mga matitinong tao, magaganda ang kaisipan, mga pinuno ng bawat tribo, sila-sila lamang ang mga nag-uusap-usap at nagkukonsultahan. Okay? Hindi sa panahon natin ngayon, lasinggero sa hindi bumuboto, siraulo sa hindi bumuboto, kulang sa tornilyo or matino, bumuboto. Bata't matanda, pinapaboto, kahit hindi ngayong legal age, pinapaboto Pinepeke yung age, basta ma-count lang doon sa botohan. Subhanallah. Kano nangyayari? Ayan, yung mga naihahalal na mga pinuno, so on and so forth, hindi mo mahanap sa kanila. Bakit? Wala kung sino-sino lang ang pinapaboto Ang basihan, ang basihan sa panahon natin ngayon ay dami ng boto. La hawla wala quwwata illa billah. Napakalayo sa panahon natin ngayon. Tingnan nyo, nung unang panahon, sa panahon ng mga khalifa, ang tanging maaaring bumoto ay yung mga matitino ang kaisipan, mga leader ng bawat tribo. Pero sa panahon natin ngayon, kahit sino pwede. Kahit sino pwede, subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. Ang halimbawa nito, mga minamahal na tagapakinig, nang namatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba ay nagtipon sa Saqifa Bani Sa'ida upang mag-usap at magdesisyon kung sino ang susunod na khalifa. Okay? Nagkasundo ang mga leader ng mga Ansar at ng mga Muhajirun na si Abu Bakar radiyallahu anhu ang pinakaangkop na dapat gawing khalifa. Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. Naririnig ba natin ito, mga minamahal na tagapakinig? Dumadaan sa consultation, dumadaan sa shura. Hindi sa panahon natin ngayon. Okay? La hawla wala quwwata illa billah. Ikalawang pamamaraan ng mga sahaba sa tinatawag kuno na eleksyon ay ang tinatawag na istikhlaf o yung pagmamana ng responsibilidad. Subhanallah. Pagmamana, ibibigay sa karapat-dapat na dadaan sa consultation. Nagtitipon-tipon ng mga leader, nagtitipon-tipon sila, tapos consultation, okay, kanino ipapamana ang karapat-dapat na ipamana ang pagiging khilafa, ang pagiging khalifa na ito o pagiging leader para sa mga kamusliman. Minsan,
Ang kasalukuyang pinuno ay nagmumungkahi ng kahalili upang matiyak ang pagkakaisa ng pamayanan, at ito ay nangyari sa panahon ni Abu Bakar radiyallahu anhu. Si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ay nagtalaga kay Umar ibn al-Khattab na siyang sumunod sa kanya nung siya ay yumao. Siya ay nagtalaga kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bago siya pumanaw. Sipin nyo yun, ipinamana ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ang pagiging khalifa. Anong sabi ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu? Inni istakhlaftu alaykum Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fasma'u lahu wa ati'u. Ano sabi ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu? Aking hinirang sa inyo si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bilang inyong leader, kaya't makinig kayo sa kanya at sundin nyo siya. Subhanallah. Nakita nyo ba yun? Istikhlaf, pagmamana ng responsibilidad bilang isang leader, mga minamahal na tagapakinig. La hawla wala quwata illa billah. Ano pa? Isang pamamaraan ng mga sahaba sa sa mga butuhan or eleksyon, kung may eleksyon nga, ay ikhtiyaru ahli al-hilli wal al-aqd. Ibig sabihin, yung pagboto ng mga pinuno ng tribo o may kapangyarihan. Pagboto, yun. Diba? Pagboto. Pero tingnan nyo, mga minamahal na tagapakinig. Uulitin natin. Ang pagboto nila, ang tanging bumuboto ang mga kilalang leader, kilalang scholar, at may kaalaman ang nagpapasya batay sa kanilang opinyon. At pagkonsulta sa komunidad, Halimbawa, ang konseho na binuo ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nung siya ay khalifa. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu upang pumili ng susunod na khalifa ay kinabibilangan ng 6 na kilalang sahaba. Diba? Si Abu Bakar as-Siddiq, ipinamana niya kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nung kanyang kapanahunan, bago pa siya pumana o bago pa siya mawala sa pagiging khalifa, ay tinipon niya ang mga kilalang leader, scholars, okay? Sa kanyang kapanahunan bago pa siya pumanaw. Ano sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Kanyang sinabi bago siya pumanaw, yakhtaru ahlul hill wal aqdi min bainikum khalifa wa hum Uthman wa hum Talha, Ali wa Zubair wa Sa'ad bin Abi Waqqas, okay? Wa Abdurrahman bin Auf. Tinipon niya ang ilan sa mga kilalang leader, mga scholars, mapagkakatiwalaan na kung sila ay nagtipon-tipon at pinag-usapan kung sino ang susunod na khalifa sa kanila. Sino ito? Si Uthman radiyallahu anhu, si Ali bin Abi Talib, Talha radiyallahu anhu, si Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Sila. La hawla wala quwata illa billah. Mga matitinong mga tao. Okay? Tinipon ni Umar ibn al-Khattab at sila ang nagdesisyon, sila ang mga nagbotohan kung sino ang makakapag susunod na khalifa. So nakikita nito mga minamahal na tagapakinig. La hawla wala quwata illa billah. Isa pang uri o pamamaraan ng mga khalifa, mga sahaba ng kanilang eleksyon o botohan, okay? Ay ang tinatawag na bay'ah. Al-bay'ah, ibig sabihin mga minamahal na tagapakinig, ito yung mahalagang bahagi ng eleksyon, okay? Kung saan ang mga tao ay nagkakaloob ng panunumpa ng katapatan sa bagong niya. Ibig sabihin, sumusumpa sila, okay? Sa tamang pamamaraan ng pagpanunumpa, susumpa sila ng katapatan sa naihalal na leader. Na kami ay susunod sa iyo, kami ay hindi ka namin susuwayin dahil ikaw ang nahalal na leader. Bakit ko ito sinasabi? Para mas maunawaan natin,
Tandaan natin mga minamahal na tagapakinig, ang pagkaisa sa pagkakaiba ng eleksyon nung unang panahon sa panahon ng mga khalifa, sa panahon natin ngayon, tingnan niyo yung kabaliktaran. Tingnan niyo ha. Alam niyo po ba na wala ni isa sa mga khalifa, sa mga khulafa ar-rashidun na gustong maging leader? Wala mga alipin. Ayaw nilang maging leader. Bakit? Sa pagkatakot na hindi nila mapanindigan ang mga dapat gawin bilang isang leader. Mapanindigan ang mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. In short, tandaan natin, isa sa pagkakaiba ng eleksyon sa panahon natin ngayon, sa panahon ng mga khalifa, sa panahon ng mga khalifa, tandaan natin mga minamahal na tagapakinig, walang may gustong maging leader. Pero dahil pinipilit sila ng mga tao, dahil nakikita nila na sila ang karapat-dapat, sila ang nagtutulak. Sila na mismo ang nagvo-volunteer na please, maging leader ka sa amin. Sa panahon natin ngayon, baliktad. Bakit? Kahit sino gustong maging leader. Kahit yung nagpaparis, gustong maging leader Gustong mambabatas. Subhanallah. Kung sino-sino lang ang tumatakbo. Okay? Hindi na tinitingnan ang qualification ng kung sino dapat tumakbo upang maihalal. Hindi. Isa pang pagkakaiba nito, di ba binanggit natin, sa panahon ng mga khalifa, ayaw nilang maging leader, tao ang nagtutulak sa kanila. Sa panahon natin ngayon, iba. Bakit? Yung leader na gustong tumakbo upang maihalal, siya yung humihingi ng tulong sa mga tao. Please, iboto nyo ako. Iboto nyo ako, please. Subhanallah. Yung tatakbo siya yung humihingi, okay, ng tulong, nakikiusap, okay, doon sa mga tao. Baliktad. Okay? Bakit? Sa panahon natin kasi ngayon, sorry for the word, bato-bato sa langit ang tamaan, mamaya na magalit. Anong nangyayari? Sa panahon natin ngayon, mga minamahal na tagapakinig, hindi pinapairal ang katarungan, kapayapaan, okay? At pantay na hustisya, pera-pera na lamang. Pera-pera na lamang mga minamahal na tagapakinig. Okay? No soborno, no vote. Ibig sabihin, wala kang bibigyan ng pera sa akin, hindi kita bubotohan. Kung sinong mas mataas ang binibigay na pera, siya ang bobotohan. Meron pa yung iba, iyadan billah, ang Allah na ang bahala sa inyo. Kumuha o tumanggap ng pera mula sa isang gustong maihalal. Pero hindi rin naman niya iboboto. Iyadan billah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi min dhalik. At yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itinatapon natin ang ating dignidad. Itinatapon natin yung gusto nating kapayapaan. Itinatapon natin yung gusto nating hustisya dahil lamang sa pera na ito ay haram. La hawla wa la quwwata illa billah. At yan ang topic natin sa ano nga ba ito? Gabing ito. Eto na. Ang tinatawag na soborno. Suhol. Vote buying. Sa panahon ng mga khalifa, walang vote buying, walang suhol, walang riswa, walang gawaing ganito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil ito ay haramun haram. Ito ay matinding pagbabawal na gawain ng syaitan. Pero ang daming tumatangkilik sa panahon natin ngayon. Gabayan tayo ng Allah. Oo, nangangailangan tayo ng pera. Totoo yan. Wala ni sino man sa atin na hindi nangangailangan ng pera. Ang masakit dito, gusto mo ba na busog ang buong pamilya mo? Busog na busog ang sarili mo, ang tiyan mo sa haram na kumukulong apoy sa araw ng paghuhukom. Iyadan billah. Na'udhu billahi min dhalik. La hawla wala quwwata illa billah. Kung gusto nating maging maganda ang ating pamumuhay, daanin natin sa halal. Mulit-muli, pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan, mga minamahal na tagapakinig. Subhanallah.
ang pagpili ng boto o pagbili ng boto. Haram. Mahigpit na ipinagbabawal sa Islam dahil ito ay tinuturing na isang uri ng rishwa, suhol. Subhanallah, na mahigpit na ipinagbabawal mula sa marangal na Quran at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan nyo kung gaano tayo na-fitna sa panahon natin ngayon. Bato-bato sa langit, tamaan, okay lang, magalit. Tingnan nyo mga minamahal na tagapakinig. Tingnan nyo. Sa panahon natin ngayon, uuwi pa yan ng Mindanao. Makakuha lang ng haram na pera. La ilaha illallah. Ayan niyang bumbelingan na kuwas kanya na sa haram, na piyamakunot tiya panasumbala aloksyan, na piyamakunot tiyang panasumangawata yan, kaapya di makariregister, na bakalo-kalo amaw sa sungaran yan, na langon sirang kuwas sa pirak, na mababaya-baya siran, na dirang katawan, na mababaya-baya siran sa kapasuldiran sa naraka. Subhanallah. Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum ta'lamun. At alam nyo ang bagay na to. Kata-katawan iwagyang kanan abtad. Katawan haram. Ngunit tinatangkilik pa rin ng karamihan. Subhanallah. Alam na ito ay haram, pero ginagawa pa rin. Subhanallah. Tapos magtataka tayo bakit nagsisidatingan, nagsisilipan ang mga bagyo, tsunami, lindol, apoy na hindi alam kung saan nanggagalit, bakit hindi nawawala? Ya dambillah, na'udhu billahi min dalik, astaghfirullah al-azim, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin mo hayya ala salah, hayya ala al-falah. 15 times maririnig mo sa adhan at iqama, kasama rin sa iqama, sa loob ng isang araw ipinananawag ang panawagan ng hayya ala salah, magsala 15 times. Ganon din ang hayya ala falah 15 times sa loob ng isang araw. Pero when it comes sa suborno, when it comes sa haram, hindi ka pa tinatawag. Pupunta ka doon, titingnan mo, listahan mo. Ikaw pa ang top 1 doon. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Parang sa New Year, hindi sila inimbita. Hindi sila invited sa fireworks na haram. Pero grabe, natitipon-tipon ang grabe. Mga nagsasabing mga Muslim, kasama ang nanay, kasama ang tatay, kasama ang kapatid, kasama ang jowa, so on and so forth. Allahu Akbar, manonood ng haram, pupunta sa selebrasyon ng haram, hindi naman invited. Pero sa masjid, subhanallah, sa masjid, 15 times kasama ang iqama, sa adhan at iqama. Hayya ala salah, hayya ala falah. Halina't sa sala, buhayin ang sala. Halina't sa pagtatagumpay, buhayin ang pagtatagumpay. Da pa kauma. Da, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang dumadating. Tanging tunay na mananampalataya lamang ang sumasagot sa panawagan ng salah, sa panawagan ng kaligtasan, sa panawagan ng pagtatagumpay. La hawla wala quwwata illa billah. Badun minda kal sa mga seminar sama sa tanimato na da asungon na igira akali limu da mga haram di pakanggay aguna si ko mga paratiyatan apya kida maimbitar nandudun mau unaw-unawpan kaanian mapikiilay asumusuporta sa gyang kutwa haram apa ninindagan yan. Na'udhu billahi min dhalik. Na Bumalabud mga orip no Allah. Akala niyo ba madali mga minamahal na tagapakinig?
Subhanallah. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran patungkol sa suborno na ito, patungkol sa rishwa na ito, patungkol sa vote buying na ito? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, huwag ninyong kainin. Subhanallah. Huwag ninyong kainin ang yaman ng isa't isa nang may kamalian sa pamamagitan ng haram na pamamaraan. At huwag ninyong gamitin ito upang magbigay suhol sa mga hukom upang kainin ang bahagi ng yaman ng iba. Subhanallah. Yang kinukuhaan mo ng rishwa, yang kinukuhaan mo ng vote buying, suborno, kapatid, pera yan ng taong bayan. Hindi mo pera yan. Ina-advance mo. Subhanallah. Kasi babawiin din niya yan eh. Na'udhu billahi min dhalik, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming gumagawa na ito. Maraming gumagawa na ito. Ang sabi ng Allah, wa antum ta'lamun. Alam nyo yan. Alam nyo na haram. Alam nyo na pampakulo yan ng apoy sa impyerno sa araw ng paghuhukom. Pero marami pa rin ang gumagawa. Saan nagiging resulta? Tingnan nyo. Ilayan niyo ay ngadano. Mataan din na kailayan niyo ay ngadano. Bada na kaya batuan sa Islamic City of Marawi. Bading kaya batuan sa Islamic City of Marawi na din kong kailay so agama. Nga to, kay ayan dadato na daun so agama. Tabi-tabiya ko dirong kinggulalan. Tabi-tabiya makasanggibo ko dirong kinggulalan. Miyang buhay so mga tawa di niyan di miinggulalan kapanindagan so kababalon yan adato. Amakaw kito-kito ko suguan wallah ko kininggulalan nuno nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anto na ipitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Subhanallah. Na'udhu billahi min dhalik. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Sa ibang riwaya nabanggit din warraish. Subhanallah. Sa ibang aya nabanggit din. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi warraish. Kinamumuhian ng Allah, kinamumuhian ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga taong nanunuhol, tumatanggap ng suhol, at tagapamagitan sa nagbibigay ng suhol at tumatanggap ng suhol. Subhanallah. Pimurkaan wallah. Sumano siya apambagay sa suhol. Patarima sa suhol. Naguso magpaglatan agyang kanan adua. Inwana na pagkadin na pimurkaan wallah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi min dhalik. Na'udhu billahi min dhalik, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Riyadhan billah. Hindi ba natin kinakatakutan ito? Kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal na tagapakin. Isinusumpa ng Allah ang mga taong nanunuhol, tumatanggap ng suhol, at yung nagiging dahilan o pagitan ng dalawang ito. Nagiging tagapamagitan sa dalawang ito. Subhanallah. Natigiyom niya ka simbol-simbol. Igirami ako masutiubo o Allah subhanahu wa ta'ala na umanisa na may ibi. Umanisa na ay maana na inuini, inuwanan, ay do, di ka pumamasa. May timu-timu ka no si iko haram.
Mga pera ka din katero eh. Ha? Subhanallah. Gina naman ni masuswasama sa taniman to. Adin ang mga tao, inisinta iran sa mga ulama, na mga tao, ini kawadiran sa mga ulama, may sabab buko di siran pagayon, kugalbok akabaya yaki ini. Subhanallah. Alam nyo yun? Kaya halimbawa sa mga invitation, kaya hindi dumating si alim, hindi dumating si ustad kasi nga haram yan, tapos magtatampo ka kay sheikh dahil hindi niya ginawa yung haram? Ato di ka baya ka, ang galibag niya sa haram. Aduh, darakang sung si ustad, papunduan na ang sana, akataw niya na haram, magyang ko tayo punda, ipatulo niyan, invite yang kay sheikh, na doon atin si sheikh kaharam, na inikagwa diyan si sheikh, di niya baturoon, di niya batukuran, ipsinta yan, ikagwa diyan. Subhanallah. Ganyan na nangyari sa panahon natin ngayon. Dahil hindi ginawa ng isang scholar, alim, sheikh, ang haram na bagay, nagagalit si fulan dahil hindi niya na-invite. Subhanallah. Do ko pagbigyan ni sheikh. Do ko pagbigyan ni alim. Pamanay pagbigyan na kaso haram. Ito na ibituro Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Di kapakayaki. Ba ipapangungunutan sa manusia. So ribat. Haram. Agalabakyan. Hindi pwedeng ipakisama sa isang tao ang paggawa ng kasalanan sa dakilang tagapaglikha. Hindi pwede yan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yan ang nangyari sa panahon natin ngayon. Sama sa tanuman to. Naigira amya sugat tanu awasyat umangulama tanu. At igira na grabe niya alim. Ipkagwagwadakan siya ki ini. Subhanallah. Ganyan eh. Kung sino yung nagsasabi ng katotohanan, sila yung mali. Kung sino yung nagsasabi ng mali, sila yung katotohanan. Bakit? Kasi yung mali, yun yung gusto ng kanilang mga sarili. Yung mali, yun yung sang-ayon sa kanyang gawain. Kasi ayaw niya mapagbawalan dun eh. Subhanallah. Subhanallah mga minamahal na tagapakinig. At ang bawat isa'y tanungin niya ang kanyang sarili. Tanungin niya ang kanyang sarili, mga minamahal na tagapakinig. Naikalaktanong su Allah. Kamata nga sisitano sa masa, amiya kargrigan akapanggamita, kapasugu, kumanga tao si iko simba, na miya kalabulubud, akap kagamita kiran si iko kambara sa apya, dasirang paniimbayta. Subhanallah. La hawla wala quwata illa billah. Marami yan sa panahon natin ngayon. Mga minamahal na tagapakinig, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa panahon tayo na kung saan napakahirap hilain ng tao sa kabutihang pagsamba sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Ngunit sa paggawa ng kasalanan, napakadali kahit hindi imbitado siya ang nangunguna sa paggawa ng kasalanan. Na'udhu billahi min dalik. Patawarin na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal na tagapakinig, sana'y napulutan po natin ito ng aral. Mga minamahal na tagapakinig, kailan tayo mag-uumpisa? Okay? Kailan? La yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kailanman hindi mababago ang isang grupo, liban na lamang na umpisahan nila sa kanilang mga sarili. Di din maalin so sa gurumpong, sa atima na grupo, inunta na pagpuunan niran sa ginawayan so kambago-bago. Di tano pamamasa, sagyang kaya pamakatiling umapitibar nga na tiuba. Kami sabab ko mga galbak ko mga tao, di din nagkagnakan. Amiyan ginanay ni sa par sa Quran na gusto na di din kagnakan. Kaya pangungunutan niran na sa mga ginawayan. Na'udhu billahi min dalik. Mga minamahal na tagapakinig, maraming salamat po. At sana napulutan natin ang aral ang paksa natin sa gabing ito at sana ay nagbenepisyo ang bawat isa sa atin. Maraming salamat po. Ako po'y humihingi po sa inyo ng kapatawaran. Kung may nasabi man akong masakit, tandaan nyo lahat ng ito. Okay? Ay mula kay Allah, sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa napagsang-ayunan ng ating mga kibarul ulama, ng ating mga ulama, mga minamahal na tagapakinig. Ngulit-muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ako pong muli ang inyong kapatid, Muhammad Khalil.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.